Samantala, hindi pa po opisyal na nagsisimula ang tag-ulan. Yan po ang sabi ng Pag-asa kahit umiiral na ang hanging habagat at dumadalas na rin ang mga pag-ulan sa bansa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Madalas na ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa tuwing umaga at hapon. Ayon sa Pag-asa, simula na kasi na pagpasok ng southwest monsoon o habagat sa bansa. Pero sa kabila na napapadalas ng mga pag-ulan, hindi pa opisyal na dinedeklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Tatlo sa ating kinoconsider na mga rainfall station pa lang ang nakakamit ng 25 mm of rainfall, dapat at least 5 sa 8. Pero sa taya ng Pag-asa, sa pagitan ng May 28 hanggang June 5, inaasahang magiging opisyal na ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Asahan na raw ang mga pag-ulan lalo na pagsapit ng buwan ng Hunyo at higit sa normal na ulan sa buwan ng Hulyo at Agosto. Mas maraming bagyo rin daw ang posibleng tumama sa bansa ngayong taon. Last year, 14 yung bagyo natin. So mas marami sa 14 yung inaasahan natin ngayong taon na to. Ang average natin ay 19 to 20. So, yun yung nakikita natin. At sa pagpasok ng maraming bagyo, may dapat din daw tayong bantayan. Yung pagbaha ang kailangan natin bantayan at saka yung pagpasok ng mas maraming bagyo. Sa kabila naman ng mga pag-ulan, may mararanasan rin na monsoon break o maikling panahon ng walang ulan. Pero di pa man opisyal na nagsisimula ang tag-ulan sa bansa, may mga lugar ng binabaha tulad sa barangay Sadsalan sa Lambayong, Sultan Kudarat. Umapaw ang Ala River dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan mula noong Sabado. Sa barangay Tinumigues naman, lampas tuhod ang tubig baha kaya pinasok na ng tubig ang ilang bahay. Kabaliktaran naman sa Kasiguran Aurora na bagamat may mga nararanasan ng pag-ulan sa gabi, kapos pa rin ang supply ng tubig maging sa mga dam kaya nakatiwangwang pa rin ang maraming sakahan roon. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.